Kamay, welcome po sa ating Friday Fellowship. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kasama, lalong-lalo na po sa ating Panginoon, sa mga nakasama po natin ngayong gabi, sa ating pang-anim na session ng How Can I Get Closer to God. Bago po natin simulan, ay meron po akong gustong basahin para po sa inyo. Sa mga hindi po natin nakikita sa ating screen, sa mga nasa online, basahin po natin ang libro sa Biblia na ang libro ng Galatians, chapter 5, versikulo 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu. Sa mga kasama po natin sa online, kung kayo po ay nakakasabay, ay basahin po natin sa Galatians. Okay. Nakakasabay po ba ang ating mga kasama, Galatians? No? Ayan. Para hindi po mahirapan ang ating mga kasama. Nakikita niyo po ba yung mga nasa screen po natin sa online? Nakikita niyo po ba ang nasa screen po natin? Yes, nakikita din po nila. So basahin po natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya. Verse 23, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ano daw po ito? Bunga ng Espiritu. Kung ang puno ng mansanas, ano po ang bunga? Mansanas. Ang puno ng saging? Saging. Ngunit, ang bunga daw po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ngayon, sino po ang merong mga Espiritu? Bago po natin talakayin ang kwento po na ito, sa ating session po ng How Can I Get Closer to God, ay pinag-uusapan po natin, paano ko ba pwedeng malaman ang puso ng Panginoon sa akin? Para ko ay mapalapit sa Kanya. Paano ko ba malalaman ano ba yung gusto ng Panginoon? Saan ba masaya ang Panginoon? Paano ko malalaman? Paano ako mapapalapit sa Kanya? Hindi po ba sa mga taong minamahal po natin, sa mga taong pinapahalagaan po natin, gusto po nating mapalapit sa Kanya. Tama po ba? Pero kunyari, meron po tayong nakita na talagang, I think, siya na yung inihanda ng Panginoon sa akin. Kung ganun, paano ako pwedeng mapalapit sa Kanya? Kailangan makilala ko muna siya. Kailangan malaman ko muna ano ba yung puso niya para sa akin. So yung mga nakaraang mga napag-usapan po natin, meron po akong binanggit na 3 bagay. Sa mga hindi po natin nakasama dito, marahil hindi po natin nasubaybayan. Pero para mabalikan ang mga nakaraan, ay konting banggitin ko po. No? Ano po yung una? Ano ba yung puso ng Panginoon sa akin? Tama po ba? Pangalawa naman ay, ano ba yung puso ko sa harapan ng Diyos? Pangatlo ay, ano ba yung status ko sa relasyon ng Panginoon? Sa itong 3 kung alalahanin po natin, malalaman po natin, sa bawat mga bagay na ginagawa ko, masaya ba ang Panginoon dito? Tapos, ano naman yung puso ko sa harapan ng Panginoon? Pangatlo, ano ba yung status? Kasi may mga status tayo di ba? Halimbawa, andito si Jeric. Ako at saka si Jeric, ano bang status namin? Minsan, pwedeng kaibigan sa kaibigan. Diba? Kasi minsan, kaibigan ko si Jeric. Minsan, kuya ko si Jeric kasi mas matanda po sa akin Mas malaki pa. Kita nyo naman. Sa mga hindi po nakakilala niyan, baka gusto pong magbukas ng camera ni Jeric. Pero minsan, ako ay pastor sa kanya. Minsan, teacher para sa kanya. Minsan, kaibigan para sa kanya. Iba-iba po ang ating status. Tama po ba? Minsan, dito si Rafi, bago po siya pumunta ng Korea,
nakilala niya ako bilang teacher sa Korean class. Pagkatapos sa Korean class, nakilala sa YCPH. Meron po kaming grupo na tinatawag na YCPH, Young Christian Philippines. Doon nagkaroon po kami ng fellowship. Doon dumating sa Korea, na-connect sa ating KFC. Minsan, iba-iba po yung stage ng ating status. Ganon din sa harapan ng ating Panginoon. Malalaman po natin kung ano ba yung status ko sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Kung ako ay malapit na kaibigan sa BTS, di sabihin ko na, magkaibigan kami. Pero kung ako lang yung sinasabi ko sa sarili ko, kaibigan ko yung mga BTS. Ibig sabihin, sila ay mga artista. Ako ay, simpleng tao na iniidolo ang mga artista. Naintindihan niyo po ba? Meron po tayong mga status eh. Ganun din po sa harapan ng Panginoon. Kaya balikan po natin, una, ano ba yung puso ng Panginoon para sa akin? Masaya ba siya sa ginagawa ko? Natutuwa ba siya sa ginagawa ko? Pangalawa, ano naman yung puso ko sa harapan ng Panginoon? Yung puso na ginagawa ko sa harapan ng Panginoon, ito ba ay para sa ikakatuwa niya, ikakasaya niya, ikabubuti niya, or para lang sa aking pang sariling interest? Naintindihan niyo po? O meron pong mga puso natin sa harapan niya. Ako rin, sa harapan po ninyo. Meron din akong puso para sa inyo. Puso ko para kay Rafi, maging matagumpay sa kanyang pagtatrabaho. Puso ko para kay Lorenzo, makahanap na ng food processing kasi ang tagal-tagal niyang hinahanap, hindi siya makahanap eh. Pero darating o hindi? Darating. So, kapit lang. Kapit lang at tiwala lang, no? Darating o hindi? Darating. Tsaka, para naman sa bago nating kasama, puso ko para sa kanya, dahil bago pa lang siya dito, sana matutunan niya ang kultura ng Korea. Tama po ba? Sana matutunan niya ang lingwahe. Matutunan niya kung ano ba yung ugali ng mga Koreano, yung mga trabaho, at siya ay makahanap ng yung trabaho na bagay para sa kanya. Meron tayong puso para sa isa't isa. Kasi ako matagal ko nang hinahanap si Ate Jome. Para kay Ate Joma. Kasi nakita ko yung mga anak niya. Pagka nakita niyo yung mga anak niya, Ate Jome, sobrang cute. Talagang cute na cute eh. Sarap kurutin. Para kay Ate Joma, kasi 3 po yung anak niya eh. Ay, 2 lang. Ibig sabihin magkakaisa pa. Ay, tama na ito. Kulit-kulit na mga bata kasi. Pero para sa mga bata, kasi narinig ko dati na online selling po kayo. Kasi may nakilala po kami na bagay para kay Ate Joma na pwedeng makapag live selling eh. Pero, hindi kami pinagtatakbo. Tagpo. Ayan. Hindi kami pinagtatakpo. Tagpo. Hindi kami pinagtatagpo. Ang hirap naman ng Tagalog. Sa English, ano po ba yan? We are not meant to be. Iba naman. Iba meaning pala yun. Hindi kami pinagtatakbo. Tama ba ba? Tagpo. Hindi kami pinagtatagpo. We are not meeting. Kaya, meron tayong puso para sa Kanya. Alam niyo po, ganun din po sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung puso ng Panginoon para sa atin? Pangalawa, ano ba yung puso ko para sa Panginoon? Pangatlo, ano ba yung status natin sa Panginoon at saka sa atin? Kaya, sa unang ating session, sinabi ko po, ang puso ng Panginoon para sa atin ay matagpuan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapatawaran ng kasalanan, at tayo ay tinawag bilang anak ng Diyos. Pagkatapos nun, ang buhay pagkatapos nating makilala si Jesus ay, gusto ng Panginoon tayo ay mabuhay sa, saan po? Pananampalataya. God wants to live according to faith. Katulad ng buhay ni Abraham, katulad ng buhay ni Noah, katulad ng buhay ni Joshua. Hindi po ko Joshua yung Joshua sa Biblia. Siyempre, katulad ko rin. Pero ang buhay ng katulad ni Joshua, ni Moises, kung paano sila nabuhay sa pananampalataya, makikita po natin kung paano sila ginabayan ng Panginoon. Ganon din
gusto po tayong gabayan ng Panginoon. Kung paano ginabayan ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto patungo saan? Sa Canaan eh. That's why nung last message po natin, last week, naalala niyo po ba? Sabi ni Moises, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita, remember this day. Naalala niyo po ba? Baka nakalimutan niyo po. Kaya pinapaalala ko po sa mga kasama po natin. Ano po ang sabi ng Panginoon? Remember this day. Ano po ba itong araw na to? Ang araw na kayo ay nakalaya mula saan? Mula sa Ehipto. Ang araw ko ay nakalaya sa pagiging alipin. More than 400 years, 430 years, kayo ay naging alipin sa mga Ehipto. Ngayon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang mga Israelita ay niligtas mula sa Ehipto, sa kanilang pagiging alipin, patungo dun sa land of Canaan, which is land of promise, promised land eh. Kasi doon, ano pong meron? Bumubungkal na, ano sa Tagalog, honey? Pinag-usapan po natin last time. Pulot po piyutan. Pulot po piyutan. Oh, yun po yun. Yung honey. Honey and? Dalawa yun, di ba? Umapan ng? Milk. Yon. Naintindihan po nyo? Doon, ibig sabihin, merong pagpapala ng Diyos. Doon, merong pag-ibig ng Diyos, gabay ng Diyos. That's why God wants us to guide doon sa buhay na tayo ay pwedeng mabuhay ng mapagpalang buhay. Naintindihan po ninyo? Pero during our, ano ba yan, sa paglalakbay, patungo dun sa gabay ng Panginoon. Tayo po ay nahihirapan eh. Merong problema eh. May humahad lang eh. Tama po ba? Kayo po ba wala kayong mga problema? Tignan nyo. Dahil may problema kasama natin siya ngayon. Di ba? Nabibigatan, nahihirapan, may mga bagay na hindi naintindihan. May mga ganyan sa ating buhay. Meron o wala? Meron. Meron po wala? Meron. Sabi ng aking kapatid, meron. Ano yun? Meron. Minsan kasi hindi na yung maintindihan. Meron at saka meron. Meron. Meron o wala? Meron. Kung narinig niyo po yung patutuo ni Brother Rapi nung last Sunday, yung proseso niya sa pag-take ng exam, ako po, sobra po ako namangha eh. Kasi dun sa massive selection, sa unang selection daw, hindi siya pinili. Ayun. Pero sa pangalawa, pinili. Kaya, yung proseso na yun ay, wala pang 2 araw, di ba? Oh. Sobrang kamangha-mangha yung paggagabay sa kanya eh. Ganun din sa buhay natin. Ganun din sa buhay ng mga Israelita. Habang sila ay naklalakbay, mayroong problema eh. Ano pong problema? Dahil sila ay nasa disyerto, mainit o hindi? Mainit. Kaya ano po yung naging gabay ng Panginoon? Sila ay binigyan ng haligi ng ulap. Ibig sabihin, sa gitna po ng kanilang paglalakbay, dahil sa sobrang init ay, sige, para hindi kayo mainitan dahil wala pang payong mga panahon na yon. Tatakpan po natin ng, ano po yan? Ulap. Di ba minsan kahit na matirik yung araw, yung sikat ng araw, pagka ito ay naharangan ng ulap, mainit po hindi? Mainit pa rin? Hindi, di ba? Kaya, nakita po ng mga Israel. Nasaksihan po ng mga Israelita kung paano sila ginabayan ng Panginoon eh. Nung sila ay nilalamig. Kasi sa gabi sa disyerto, malamig po hindi? Malamig eh. Binigyan sila ng haligi ng apoy. Di ba dati, wala pang mga heater. Kaya sa mga dating panahon, pagka malamig, ano po yun? Nagsisindi po sila ng mga kahoy, panginit. Tama po ba? Sa paglalakbay ng mga Israelita, dahil sila ay nilalamig, sige, tulungan ko kayo ng haligi ng apoy. Nung sila ay nagugutom, binigyan sila ng mana. Nung sila ay nauuhaw, binigyan sila ng tubig mula sa bato. Nung sila ay kinagat ng mga makamandag na ahas, sila ay binigyan ng tansong ahas. Makikita po natin sa bawat buhay ng mga Israelita, ganito sila ginabayan ng Panginoon sa kalagitnaan ng kanilang mga kahirapan, ng mga problema,
ng mga bagay na humahad lang sa kanila, nasaksahan nila, ganito pala ako ginagabayan ng Diyos. Hanggang saan? Hanggang sa makarating sa lugar ng Kanaan. Hanggang sa lugar ng merong pagpapala. 그건 잘 모르겠습니다. 제가 도울 수 있는 다른 부분이 있을까요? Yan. Hanggang sa lugar ng pagpapala. Naintindihan po ninyo? Ganon din po tayo. Remember this day, simula ng tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, alalahanin nyo yung aking gabay sa inyo, ang aking kaligtasan sa inyo. Mula ngayon, ako na ang gagabay sa inyo. Patungo sa lugar ng mapagpalang buhay. Patungo sa lugar ng umaapaw na milk and honey. Naintindihan po ninyo? Kaya simula ng tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, merong spirito Merong spirito? Merong spirito? Merong spirito Naintindihan po ninyo? Ngayon, kung merong spirito, meron daw pong bunga ang espirito. Ano po ang bunga ng espirito? Ang bunga po ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis. Tsaka kung merong espiritu, merong pagtitiis o wala? Meron Naintindihan po ninyo? Minsan may mga bagay na hindi po natin matiis. Halimbawa, meron pong bagong labas na cellphone. Ano niyo po ba yung bagong labas na cellphone? Meron pong flip. Ayon. Merong flip, merong fold, merong note. Kasi malapit lang po yung Samsung dito kaya alam ko. Tapos itong isa nating kaibigan, hindi ko na po i-special mention, basta itatago po natin sa pangalang Chingbuya. Pangalawang sahod ng kanyang trabaho, bumili na ng iPhone 4. Ay, hindi pala natin dapat bumili na po ng iPhone. Wow! Siyempre, okay lang. Ano yan katas ng kanyang hirap at pagod. Pwede o hindi? Buti na lang wala si Jingmuya dito. Tayo-tayo lang. Pero alam po ninyo, kung merong pagtitiis, sige. Siguro, dahil single siya, okay lang. Wala naman siyang mga ibang pinaggagastusan, kaya okay lang. Pero kunyari, si Rapi, gusto mo ba ng iPhone 14 o hindi? Ayun! Pero gusto mo o hindi? Ayun! Kasi merong pagtitiis Siguro sa puso ni Rapi, ganda naman yan. Ako din. Sana all. Pero dahil sa kanya, meron akong anak. Meron akong asawa. Kaya itong budget na to, dapat para sa kanila. Tama ba? Merong pagtitiis Kahit meron akong gusto, sige, tiisin natin. Merong pagtitiis Yun ang espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin. Tapos ano pong meron? Merong kagandahang loob Kay Rapi, meron o wala? Meron. Sa akin, meron o wala? Meron? Ako, pagka nakikita ko itong kakainis naman. Siguro, sa puso ko, mga 10 beses ko nang pinatay. Hindi ko. Pwede ba tayo pumatay? Hindi pwede. Sa puso na lang. Grabe itong tao to Kakainis naman. Meron po ba kayong ganong kinainisan na tao? Wala. Meron Pero, syempre, hindi mo pwede sabihin sa harapan. Grabe ka naman. Kapal naman mong mukha mo. Bakit ganyan yung ginagawa mo dito? Pwede o hindi? Hindi. Nahiya pa rin tayo sige, welcome. Ganda-ganda mo naman. Ay, cute naman. Bagay sa'yo na. Pero sa loob naman, paano mo na mukha magsuot ng ganitong damit? Kala mo naman bagay sa kanya. Cinderella, 40 na. Naintindihan po ninyo. Meron ganun Pero, ang sabi ay, ang bunga daw ng espiritu ay merong kagandahang loob Merong pananampalataya, merong kagalakan merong pag-ibig Ibig sabihin, kung merong kagalakan sa akin, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng, ano ba yan? Nalilito, sa gitna ng kaguluhan, pagdadalawang isip,
Pwede ba ako magkaroon ng kagalakang puso? Hindi. Pwede kasi meron daw tayo eh. Yun ang bunga ng Espiritu. Pero alam ninyo, ngayong araw po ay, gusto ko pong sabihin, napaka-importanting puso ng Panginoon para po sa atin. Pagkatapos tayo ay ginabayan, mula lang tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, sa madaling salita po ay, mula nang nakilala po natin si Jesus sa ating buhay, meron pong daan na tayo ay ginagabayan ng Panginoon eh. Pero habang tayo ay ginagabayan, minsan meron po tayong bagay na nakakalimutan. Minsan meron po tayong bagay na hindi po natin napapahalagan. Kaya sa pamamagitan po ng isang kwento, ay gusto ko pong i-share sa inyo. Ang kwento po ng Genesis, sa mga nasa screen po natin, nakikita niyo po ba yung Genesis? Sa Genesis, yes, nakikita daw po nila. Kapitulo 21, versikulo 9, basahin po natin. Minsan, ang sabi po dito, minsan, nakikipaglaro kay Isaac. Sa Tagalog po ay Isaac. Si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar, na taga Ehipto. Tiya, kilala niyo po ba si Abraham? Si Abraham po ay meron pong dalawang asawa eh. Si Hagar, at saka yung una ay, sino po? Ay, yung pangalawa ay, sino po? Sino po nakakilala? Asawa ni, kilala mo? Sarah. Sarah all. Tiya, ang pangalawang asawa ni Abraham ay si Sarah eh. Si Sarah ay nanganak sa kanyang anak nung siya ay 90 taon eh. 90. Lola o hindi? Si Lorenzo, may lola ka ba? Lolo. Kung ganun, nanay. Ha? Okay. Si tatay? Kasama pa rin. Okay. Ilan taon si nanay? 52. Pwede bang manganak yung nanay mo? Okay, 52 pa lang. Si tatay mo, ay, hindi pala siya. Si Rafik, nanay, meron? Lola? Sino yung kasama pa yung lola? Oh, ilan taon po yung lola nyo? 88. 88. So, kamuntik na magkasing edad ni Sarah, no? Si lola ninyo, pwede manganak o hindi? Hindi. Expired. Expired na, syempre. Oh, matagal na expired, no? Oh. Ngayon, kunyari, sabihin ng Panginoon sa lola mo, magkakaanak ka. Ngayon, pwede o hindi? Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Sarah, ano pong ginawa ni Sarah? Ako magkakaanak ko. Tumawa eh. Naintindihan nyo? Bakit kasi nakakatawa? Ilan taon na? 90 na, tapos magkakaanak ba yun? Pwede ba yun? Nakakatawa eh. Kaya hindi niya tinanggap. Pero alam ninyo, hindi ko man po makukwento ang buong kwento. Si Sarah po ay nanganak. Si Abraham, at saka si Isaac. Ayun. Sino po yung anak niya dito? Ayun, si Isaac. Sa Korean din po may Isaac eh. Isaac toast. Alam niyo po yun, yung pagkain ng yung sandwich. Ayun. Si Isaac, anak ni Abraham na galing kay Sarah. Si Ismael, anak din ni Abraham na galing kanino? Hagar. Sa mga hindi po nakakalam ng kwento ko po sa inyo. Pakinggan niyo po na mabuti ha. Si Hagar po ay dalaga. Bata. Pwedeng manganak o hindi? Pwede. Single, bata, malakas. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, magkakanak ka kay Sarah. Ngayon, dahil sa puso ni Abraham, hindi niya mapaniwalaan, paano ako magkakanak? Matanda na ako. Matanda na yung asawa ko. Ay, hindi pwede. Naintindihan po ninyo?
Pati si Sarah, tumawa eh. Ay, hindi pwede. Kaya, para lang mapatunayan ni Abraham ang salita ng Panginoon, kasi sabi niya, manganganak daw ako eh. Ibig sabihin, manganganak ko hindi. Manganganak. Kung ganon, sabi ni Abraham, manganganak ko pero hindi kay Sarah. Kaya siya ay kumuha ng isa pang babae. Na isa pong, ano po sa kanya? Dito sinabi taga-Ehipto lang eh. Pero kung makikita niyo po yung kwento, si Hagar po ay alilay, katulong, kasambahay. Ay, liga dito. Sabi kasi ng Diyos, manganganak daw ako eh. Yung asawa ko hindi siya pwede, kaya ikaw na lang. Naintindihan niyo? Naging ganito po yung story. Kaya siya po ay sumiping kay Hagar at siya po ay nanganak na si Ismael. At pagkatapos po ng 13 taon, ayon sa pangako ng Panginoon ay si Abraham sa asawa niyang si Sarah nagkaanak. Ito po yung storya. So, 90, matanda o hindi? Matanda eh. Siya ay nagkaanak. Ang pangalan ng anak ay si Isaac. Diyan, meron po kayong makikitang isang kahanga-hangang kwento dito. Si Isaac po ay ipinanganak sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith. Bakit? Kasi imposible eh. Pero yun ay tulong ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Yun ay hindi po sa pamamagitan ng lakas ng tao. Yun po ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, tulong ng Panginoon. Nakakita na ba kayo ng tao na 90 years old nanganak? Meron o wala? Wala eh. Kaya hindi pa ito ay tulong ng Panginoon. Naintindihan po ninyo? Milagro ng Panginoon, biyaya ng Panginoon, kilos ng Panginoon eh. Kaya ang image po ni Isaac ay, dahil siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng hindi sa gawa ng tao, hindi sa kakayahan ng tao, ito ay sa biyaya, sa tulong, at sa pananampalataya sa Panginoon. Yun po si Isaac. Ngayon, si Ismael. Ano po ba si Ismael? Siya po ay hindi po galing sa Israelita. Galing saan daw po? Ehipto eh. Ehipto ay kalaban o hindi? Kalaban. Sila yung sumakop sa kanila eh, di ba? Ngayon, hindi siya ay bata o hindi? Kaya nanganak. Kaya si Ismael ay pinanganak hindi sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Ibig sabihin sa pamamagitan ng gawa ng tao eh. Malakas eh. You don't need to rely or believe to anyone. Kasi kaya niya mga anak eh. Tama po ba? Si Ate Jo, may ilang taon po kayo? Opo. 37. Kaya niyo pang mga anak? Kaya, syempre. Naintindihan po ninyo? Si Eunice? Pwede, dalaga eh, di ba? Yan si Hagar. Dalaga. Kaya inisip ni Abraham, ito, si Hagar, pwede ito mga anak. Hagar, halika dito. Sabi ng Diyos, mga anak daw ako eh. Si Sarah, hindi pwede. Ikaw na lang yung sumama sa akin, tapos ikaw na lang yung mga anak. Naintindihan po niyo yung kwento? Kaya sa harapan ng Panginoon, sino ang sa pamamagitan ng gawa at sino yung sa pamamagitan ng pananampalataya? Makikita po natin ng eksakto. Naintindihan niyo po yung kwento mula dito? Ngayon, ipagpatuloy po natin. Ang kwento sabi po dito ay, nang makita ito ni Sarah. Ano po yung nakita ni Sarah? Balikan po natin. Nakikipaglaro kay Isaac si Ismael. So, ibig sabihin, si Isaac andi dito lang. Sino yung nakipaglaro sa kanya? Si Ismael eh. Ibig sabihin, yung lumapit sa kanya ay si Ismael. Si Isaac, nananahimik lang. Mag-isa lang. Sino ang lumapit sa kanya? Nakipaglaro siya eh. Naintindihan po niya. Tapos, nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham. Ano po ang sabi niya? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamamanahin ng anak kong si Isaac. Grabe. Palayasin daw. Meron po ba dito sa inyo na galing sa dalawang nanay? Isang tatay, dalawang nanay. Wala? So lahat kayo, iisa lang yung tatay at nanay? Stepfather, stepmother, meron ako. Meron ko. O yun, stepfather. O yung merong mga step.
Ayun, isa, dalawa. Dalawa lang. May mga step. Wala. So, stepfather yung meron sa inyo? Or stepmother? Alas po, kasi nagmuling niya Ah, asawa sila. so, okay. So, dun sa kabila may anak din. Lahat po sila may Yun. Ngayon, sabihin ng tatay mo o nanay mo, oh, palayasan ito. Grabe naman. Kahit nasabihin mong galing sa ibang babae. Nag-gets niyo po ba? Nagugulan kayo pagka nagbigay ako ng halimbawa, kaya si Abraham na lang. So, si Abraham, may dalawang babae. Una, sino na una? Si Hagar eh. Si Hagar yung unang nanganak kasi wala siyang pananampalataya eh. Dahil wala siyang pananampalataya, wala siyang tiwala sa Panginoon. Hindi naman ako matanda na ako, matanda din ako, matanda. Sige, si Hagar na lang. Kaya nanganak si Ismael. Ipinanganak niya si Ismael. Naintindihan po ninyo? Noong na si Ismael, sumunod si Isaac. Ngayon, isa yung tatay, dalawa yung nanay. Ito po, malinaw. Okay, hindi ko na isulat dito, malinaw po, di ba? Isa yung tatay, dalawa yung nanay. Ngayon, nung nanganak si nung ipinanganak si Ismael, at saka ipinanganak si Isaac, dalawa eh. Ngayon, nakita ng pangalawang asawa. Nakakalito kung sinong kabit sa kanila, no? Kasi ang naunang asawa, si Sarah, pero yung unang nanganak, si Hagar. Ano ba naman yan? Sino ba yung totoo asawa dito? Pero ang totoo ay, si Hagar yung kabit. Naintindihan nyo? Ang tunay na asawa ay Sarah. Pero ang unang nanganak ay yung kabit. Ay, nakakalito din to ha. Pero naintindihan nyo po yung kwento kasi dapat maintindihan po yung kwento eh. Pagka hindi nyo po naintindihan, hindi rin po natin maintindihan yung puso ng Panginoon. Ngayon, nakita ng totoong asawa niya. Oy, Abraham, makinig ka sa akin. Itong anak mo sa kabit mo, palayasin mo yan dito. Nag-guess niyo? Etong kabit mo, at saka etong anak mo dun sa kabit mo, paalisin mo yan dito. Which is totoo naman. Bakit? Si Sarah yung totoo at saka siya yung kabit eh. Pwede bang magsama sa isang bubong? Pwede o hindi? Pero nagsama sila eh. Kaya pati yung anak niya, si Isaac at saka si Ismael, nagsama eh. Kasi hindi naman sila makikipaglaro sa isa-isa kung hindi sila nagsasama. Naintindihan po niyo? Kaya, hindi siya dapat makibahagi sa mamanahin ng anak ko. Ibig sabihin, may mana eh. May property. May mapupunta sa kanya. Ay, hindi pwede siya dapat. Bakit? Hindi natin anak yan. Hindi natin lahi yan. Pero alam niyo kung ano po yung interesting, tingnan po natin. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Anak ko din naman yun eh. Bakit mo pinapaalis? Naintindihan niyo? Nung napada niyo po yung King Deland, yung tatay din, dalawa yung asawa niya. Dahil hindi po kayo updated, hindi po na po ikukwento. Kaya itong nanahan doon sa King Deland, yung kapatid na kuya ay yung lalaki. Yung bunso. Yung ate niya, ibang nanay. Naintindihan niyo? Pero yung tatay, isa lang eh. Anak din naman ako eh. Kaya may property. Naintindihan niyo? Kung paalisin siya, malungkot o hindi? Katanggap-tanggap o hindi? May karapatin din ako. Galing din ako sa dugo ni Abraham. Galing din ako sa laman ni Abraham. I have the right to resist. Anak din ako. Dito yung kwento. Naintindihan po ninyo? Pero itong si tatay, malungkot eh. Bakit? Pakinggan po natin. Ngunit, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon o hindi? Alam ng Panginoon. Kaya sabi niya, sabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala. Ano po sabi niya? Huwag kang mag-alala. Tungkol sa mag-ina, sunduin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa inyo. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng lahi na yan ay the promise of God to Abraham, I will make you the father of many. Dugtungan niyo, yes, nation. Alam niyo, kahit di po tayo nagsisimba, yung mga ganitong salita ay dapat alin po natin. Narinig mo na ba itong salitang, I will make you the father of many nations? Narinig mo na? Ay, hindi pa. Narinig niyo na po? I will make you the father of many nations. Meron pong mga sikat na mga bersikulo sa Biblia, di ba? For I know the plans for you.
Have you ever heard this message? Yes. Baka yung alam niyo lang, God loves you, God bless you. Hindi po yung mga ganito Siyempre, yan po siyempre, salita din ng Panginoon, pero alam niyo, minsan bukang bibig ng mga tao oh, God loves you, God bless you. Pero itong salita ng Panginoon is dakilang pangako ng Panginoon. Dakilang pangako ng Panginoon, kanino? Kay Abraham I will make you the father of many nations. Pero ang sabi dito ang lahing sinasabi ko sa iyo, dito magmumula Kanino? Dito magmumula kanino? Kay Isaac Kaya yung mga bagay na hindi magmumula kay Isaac, ay dapat nating putulin. Dapat nating tanggalin. Why? Ngunit ang anak mong yan, kay Hagar, ay magkakaanak din ng marami. At sila ay magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. Pero alam niyo ang kadugtong dito? Pinalis, di ba? Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang magina ay kanyang pinalis. Ibig sabihin, habang lumalaki si Isaac, hindi daw siya pwedeng lumago kung merong Ismael. Naintindihan po ninyo? Kasi ang magmamana ng pangako ng Panginoon na ibinigay niya kay Abraham ay sino? Yung galing kay Sarah Sino yon? Si Isaac. That's why if there is Ismael, Isaac cannot grow. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, hindi pwedeng lumago. Ang anak ng mga pangako na ibinigay ng Panginoon kay Abraham, hindi pwedeng lumago. That's why we have to cut off. Kailangan nating tanggalin para ito ay lumago. Naintindihan po ninyo? Sino na pong nagbukid sa inyo? Taas ang kamay. Tsaka alam nyo, habang nagbubukid kayo, nagtatanim kayo, meron pong mga tinatawag doon, sa Korea po ay chapcho. Ano po sa Korean yun? Ay sa Tagalog or English? Oh. Ibig sabihin, di ba meron kayong dapat tinatanggal, di ba pagka nagtanim kayo, meron dong hindi nakakatulong sa tanim Damo? Damo? Pagka kasi may damo, hindi lumalaki itong tanim mo Bakit? Kasi itong damo yung sumisip-sip ng mga, yung mga nutrients. Naintindihan po ninyo? Kaya yung mga magsasaka, o kaya kahit dyan sa harapan ng bukid, ang una nilang yung mga damo naintindihan? Para ito lumaki ng maayos. Naintindihan po ninyo? Yes, the same thing in our spiritual life. Merong espiritu ng Panginoon sa atin. Naintindihan po ninyo? Merong pag-ibig, merong pagtitiis, merong pag-uunawa, pero itong bunga ng Panginoon ay, bakit hindi lumalago sa atin? Bakit hindi lumilitaw sa atin? Kasi merong Ismael. Merong nakakaisira ng ating spiritual. Naintindihan po ninyo? Etong si Ismael ay, dapat nating putulin Ano po ba itong si Ismael? Ito pong si Ismael ay, yung laman. Naintindihan po niyo? Ano po ba yung laman? Yung mga bagay na hindi sa pananampalataya. Naintindihan po niyo? Paano nanganak si Hagar? Si Abraham kay Hagar ay hindi sa pamamagitan ng tiwala sa Panginoon. Ay, this is the blessing of God. Halika dito, Hagar. Kasi sabi ng Diyos, manganak daw kayo. Kaya halika dito. Pananampalataya po ba yun? No, this is by force. Gawa ng tao. Paraan ng tao. Yung pinakaayaw ng Diyos ay yung hindi sa pananampalataya. Doing works not according to faith, but according to our own intelligence, according to our own way, ayaw ng Panginoon. Bakit? Kasi sa laman yun Hindi sa pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung hindi sa laman, which is through faith. Like what happened to the life of Abraham to Sarah. Si Sarah ay matanda na Pero dahil sabi ng Panginoon, ako ay manganganak. Sige, kahit nakakatawa, kahit hindi ko maintindihan, but because God said, I will accept. Nanganak po, hindi. That's why Isaac was born through faith. Amen? What God wants from us is Isaac in our life.
And what God wants from us is to grow up in faith like Isaac. Pero dahil sa isang bahay, merong Ismael na hindi nagpapalago sa atin. Yung mga bagay na sarili nating paraan, yung mga bagay na sarili nating kagustuhan, yun ang ayaw ng Panginoon sa atin eh. Then how can we grow in love, in patience, in perseverance with this Ismael? Naintindihan po ninyo? Kung meron itong damo, paano tayo pwedeng magtanim? Paano tayo pwedeng magpalaki? Pero tayo, ayaw natin putulin ito eh. Bakit? Anak ko rin po ito eh. Gusto ko po rin ito eh. But God is telling us, no. Hindi tayo pwedeng lumago. Hindi tayo pwedeng magparami kung merong Ismael. Kaya paalisin mo siya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang malungkot. Dahil hindi dyan manggagaling ang ating lahi. Hindi siya ang magmamana. Sa madaling salita ay, hindi yan ang katotohanan. Ang tanging katotohanan lang ay, sino? Isaac eh. Amen? That's why the only thing that we have to accept in our heart is only Isaac. To make the story short, the only thing that we have to accept is only by faith. Nothing comes from faith is evil in the eyes of the Lord. That when we accept something that is evil in the eyes of the Lord, God cannot grow in us. The blessing of God, the love of God, the patience of God, the faith of God in our life cannot grow. Naintindihan po ninyo? Yes. That's why it says sa Galatians chapter 4, verse 28 and 29. Mga kapatid, ito po ay sinasalita sa mga tao na nasa loob ni Kristo. Tayo pong mga tao na tumanggap kay Kristo. Mga kapatid, ano po ang sabi dito? Tulad ni Isaac. Tulad po nino? Tulad ni Isaac, tayo yung mga anak ayon sa pangako. Kung nung una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig na ang ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Kaya sa atin ay, saan po tayo nabibilang? Alam niyo kung babasahin niyo po yung 31. Babasahin ko. Hindi ko po nasali dito yung 31. Actually, importante po yung 31. 30, ito po. Ito po yung 31. Ito. Di ba hanggang 29, 30, ito po yung 31. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo ang anak ng alipin, kundi ng malaya. Hindi tayo anak ni Hagar. Hindi tayo sa laman. Hindi tayo sa makasariling tao, makasariling paraan, makataong paraan. Tayo po ay sa paraan ng pananampalataya. Ngayon, matagal na nabubuhay tayo kay Ismael eh. God wants to open our eyes. Rafi, umising ka nga. Ikaw ay naliligaw sa yung sariling katang isip. Kahit anak mo yan, si Ismael, anak mo yan, alam ko. Pero itong anak mo ay hindi yan ang magmamana ng ating lahi. Hindi yan ang magmamana ng ating pangako. Bakit? Kasi siya ay galing sa laman. Sa atin din, habang tayo po ay nabubuhay ng spiritual na buhay. Sa madaling salita, habang tayo ay lumalakad sa pangako ng Panginoon, sa gabay ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, meron pong Ismael na bubunga sa atin eh. Meron pong Ismael na laman na nakikipaglaro kay Isaac eh. Kaya nung nakita ni Sarah, nakita ng Panginoon, naku, etong si Ismael, nakikipaglaro kay Isaac, hindi pwede. Hindi natin pwedeng palaguhin ang ating lahi kasi merong damo. Naintindihan nyo? Putulin yan, tanggalin yan. Kahit anak mo pa yan, kung yan ay galing sa laman, putulin. Kung ganon, doon pwedeng lumago si Isaac. Doon tayo pwedeng tulungan ng Panginoon. Doon tayo pwedeng pagpalain ng Panginoon. But we want to put down. Why? Anak ko rin yun eh. Gusto ko rin yun eh. Naintindihan po ninyo? Meron pong mga bagay na mahirap pong bitawan sa atin kasi gusto natin eh. Akala natin, ito yung maganda para sa atin eh.
Naintindihan po ninyo? But God is telling us, no, hindi yan ang ikakabuti mo. No, hindi yan ang magpapasaya sa'yo. Itong Ismael yan ay ikasisira ng buhay ni Isaac. Yan ay ikasisira ng buhay mo sa pananampalataya. Hanggang sa merong Ismael, ang buhay mo ay hindi pwedeng lumago sa pananampalataya. But you know, the heart of God, He wants to bless us. He wants to guide us. But how come God can help us? Paano tayo pwedeng tulungan? Paano tayo pwedeng gabayan? Merong Ismael. Meron tayong pinangahawakan na akala natin, anak ko din. But day by day, God wants us to be awake. Magising tayo sa mundo ng pansamantalang mundo. Tayo ay nananaginip lang Hindi yan ang totoo. Naintindihan po ninyo? Hindi yan ang totoo. Ang katotohanan ay ang Espiritu lamang. Ang katotohanan lang, ang salita lang ng Panginoon. Maliban dito ay wala nang ibang totoo. Alam po ninyo, isang araw, ako po ay pumunta sa Gangwon-do. Alam niyo po ba kung bakit? Meron po kami isang training. Ang tawag po dito ay Maniles Mission Trip. Nakarinig na po kayo nun. Kami po ay tinatraining ng mabuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi kami magdedepende kahit kanino, kaya nga Maniles. Walang pera, walang kahit ano. Tapos, meron kaming, bunutan. Pagpipiliin kami ng isa. Tapos, merong isa doon, Jeollanam-do, Chungcheongnam-do, tapos meron pong mga Jeju. Ako po, ang napili ko po ay Gangwon-do. Pagpunta ko po sa Gangwon-do, wala kaming pera syempre, hindi naman po ako mag-isa. Team by team po yan. May kasama po ako. Itong kasama ko, iba yung faith niya sa akin. Yung paniniwala ko at saka paniniwala, hindi kami magkaparehas Lagi kami nag-away. Alam niyo po kung bakit? Ako kasi ganito yung paniniwala ko. Although we understand the same Bible, we listen to the same message, pero sa practical na spiritual na buhay, hindi kami nagkakasundo kami yung team. Ang pananampalataya ko ay, syempre, habang nangangaral ako, syempre, mangangaral ako I'm going to share the message of God. Hello po, Nay. Kami po ay galing sa ganito-ganito. Pumunta po kami dito para po mag-share ng salita ng Panginoon. Basahin ko po sa kukwento ko. Nay, tinatanggap niyo po ba si Jesus? Kayo po ba ay malinis na? Pagkatapos, bye-bye na Pero pagka ganito, mula umaga hanggang hapon, walang nagtatanong sa amin, saan na kayo pupunta? Kumain na ba kayo? Kasi wala kaming pera naintindihan nyo? Nagtitiwala lang kami na, God will provide. When we do what God wants, God will provide. For sure, God knows, hindi pa kami kumain. God knows, wala kami matutulugan. God knows, wala kaming pera. Sigurado, pagka nangaral kami sa taong ito, God will touch the heart of this person. Babaguhin niya yung puso niya at bubulong ng Panginoon sa tenga niya. Etong mga kausap mo, walang pera yan. Bigyan mo ng pera. Etong mga hindi pa kumain yung pakainin mo. Yun yung faith ng kasama ko. Naintindihan nyo? Ako naman, paano niya malalaman na hindi pa kami kumain? Dapat sabihin ko. Naintindihan? Yun ang faith ko Kung ganon, nasa kanya na kung papakainin kami o hindi. Kaya pagkatapos ng Bible study, mag-bye-bye na ingat pa kaya. Hindi pa kami kumain. Kung ganon, ganon po ba? Kayo po yung lingkod ng Diyos, tapos di pa kayo kumain. Tara, dito po, kain po kayo. Pwedeng ganito. Kung ayaw niya, hindi pa po kayo kumain. Sige po, sa susunod na baka may magpakain po sa inyo. Pwede rin ganito mangyari. Yun po yung sa akin. Pero tong taong kasama ko, wag daw kami magbabanggit ng kahit konti. Wag daw kami magpapahalata. Wag daw ako magbabanggit ng kahit ano na hindi pa kami kumain. Hindi pa kami, paano hindi?
gutom na ako. Paano hindi ko ba? Alam niyo? Kaya, hanggang sa nagkatalo. Ano po yun? December. Malamig o hindi? Malamig. Gusto ko pakita ko yung picture ko next time sa inyo. Gusto niyo po ba ipakita ko? Hanapin po natin dito. Baka makita po natin. Balik. May time pa naman po kaunti. Pakita ko po sa inyo. Okay lang po ba? Mauna na siya. Sino po? Mauna po kayo? Bata pa kayo? Bakit kayo mauna? Wait, huwag na ako. Ah. Mga ano ko eh. Mauna po kayo mo eh. Ito, Joma, reply po kayo sa akin na. Tawagan ko po kayo sa susunod. Bukas po ba pupunta po kayo? Anong oras po? Kung anong oras po gusto nyo, pwede pong umaga, pwede pong hapon. Okay, sige po. Kita po tayo bukas ulit ha. Sama nyo po yung mga anak po ninyo. Paalam po. Papakita ko po yung picture para mas realistic, no? Ito, marami po akong mga picture dito. Ayan. Okay. Para makita ng mga kasama natin sa ating screen. Pastor, good evening po. Ay, hindi ko mahanap. Bakit hindi lumilitaw dito? Ayun. Hindi, gusto ko sanang ipakita yung picture pati dun sa mga kasama po natin eh. Pero hindi pa ito lumilitaw dito sa ating screen. Last try pa natin. Pagka hindi pa lumitaw, sayang naman sa mga hindi po natin may papakita sa kanila. Diyan. Ayaw talaga. So, tayo na lang mga nasa screen, no? Nasa ano din. So, ito po yung partner ko. Itong partner ko na to ay... Paano ba yung next? Paano ba to? Pangit naman nito, hindi walang next. Parang naka-strict nung kasama sa Ayan. Nakikita nyo naman po? kita. Ito yung kasama ko eh. Hindi pa po, Pastor. Nakikita nyo po ba? Hindi pa po. Punta po kayo dito. Ayan. Punta kami sa bawat bahay. Nag-share kami ng... Siyempre, hindi nyo ako makikita kasi ako yung nagpicture sa kanya. Siya naman yung nagpicture sa akin. Yung mukha po akong malusog, no? Mukhang hindi po ako nagutom eh. Yan. Hindi halatang gutom. Saan galing yung pagkain niyo? Yan. Hindi ko po na-ready yung mga ibang picture kaya hanggang dito muna po tayo ha. Balikan po natin ulit. Yan. Kaya, iba po kami ng paniniwala eh. Ang paniniwala ko ay, paano niya malalaman na hindi pa ako kumain, na wala akong pera, wala akong matutulan? Alam niya o hindi? Hindi. Pero ang sabi ng kasama ko, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung naniniwala ka, alam ba ng Diyos wala kang makakain? Kung naniniwala ka sa Diyos, alam ba ng Diyos wala kang matutulugan? Kaya natalo po ako sa usapan namin. Kaya nakinig ako sa kanya eh. Kaya nung araw na yun, ako kasi gusto ko, alas 8 na, alas 9 na ng gabi. Wala pang mga tao na tumatanggap sa amin, oh, dito kayo, wala kayong matutulugan. Wala pang nagsasabi. Kaya ano po dapat gawin? Tao po, kami po ay missionary, galing po sa pwede po ba kami makituloy dyan? Kung may ganitong kumatok sa inyo, tatanggapin nyo hindi? Nakakatakot, di ba?
Eh, si Lorenzo ngayon, nagdalawang isip pa ako kung tatanggapin ko pa to dito. Hindi. Pero, syempre, kailangan nating tanggapin. Naintindihan po ninyo. Kaya, yung araw po na yon, sa labas po kami natulog. First time ko pong naranasan na nanigas po sa lamig. Totoo po. Buti na lang makapal. Nakita nyo naman po yung damit ko, di ba? Makapal kanina. Yun lang po yung damit ko. Wala po akong ibang damit. Yun lang. Ang dala ko lang, Biblia. Sabi kasi ng partner ko, naniniwala ka ba sa Panginoon? Kung ganon, alam ng Diyos na isa lang yung brief mo. Opo. Alam ba ng Diyos, isa lang yung damit mo? Opo. Kung ganon, huwag ka na magdala ng iba. Yung Bible lang, okay na. Salita lang ng Diyos, sapat na. Kaya medyo kakaiba tong kaibigan ko. Pero alam nyo, itong kaibigan ko, siya na po ay isang pastor sa, ang hawak niya isang bansa eh. Tapos yung kaibigan niya, unang member niya, alam niyo kung sino? Yung presidente ng bansa na yan. Membro niya. Tapos, yung membro niya, membro niya presidente. Ganun, syempre tatanungin, may church ba tayo? Wala po, nagbigay ng lupa, nagpatayo ng building. Yun ang nabuhay sa faith eh. Ako po, may isang KFC. Ngayon, let's go back. Hindi tayo anak ng alipin. Naintindihan po ninyo? Hindi tayo sa laman. Pero bakit patuloy natin tinatanggap ito? Hindi nga tayo sa laman eh. Amen po ba? Pero, there is the Spirit of God. But if we still accept this Ismael, God cannot work in our life. God cannot be with us. Why? May Ismael eh. Merong bagay na umaaway kay Isaac na hindi nagpapalaki dito. Then we cannot receive blessings of God. Kaya mga kapatid, wag na po tayo mabuhay sa ating laman. Wag na po tayo mabuhay sa ating sariling kagustuhan. Putulin yung mga bagay na hindi kinakatuwa ng Diyos. Anak ko po ito eh. Gusto ko po yun eh. Galing po sa tiyan ko yun eh. Paano ko papalayasin? Mahirap, di ba? Pero ano sabi niya? Hindi yan sa pananampalataya. That is not from faith. Kahit anak mo pa yan, kung hindi yan sa pananampalataya, then kailangan mong putulin. Naintindihan po ninyo? God wants to guide us only by faith. I hope every one of us can live only by faith to the life where God wants to guide us sa buhay na mapagpalang buhay. Amen po? Ang pinakahuling versikulo na babasahin po natin ay tapos na pala. Okay, hanggang dito na lang po yung ating mensahe. At marami pong salamat sa lahat po ng ating mga kasama. Naintindihan po ninyo? Ngayong araw, yung mga naririnig po nating mga mensahe, isulat po natin para meron po tayong reflection. Yung mga naintindihan po natin, nung last week, sinabi ko rin po wala pong nag-message sa akin. Pero ngayong araw, naniniwala po ako na lahat po tayo ay naintindihan po natin ang mensahe po ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa mga kasama po natin sa ating online. Sa lahat po ng mga kasama po natin, masaya-masaya po kami na kasama po namin po kayo. Sige po, manalangin po tayo at tapusin po natin ang ating Friday Fellowship. Amang Diyos, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang oras po na ito, na makilala po namin, ano po ba yung puso ng Panginoon para sa amin? Maraming beses, hindi po namin maintindihan. Bakit namin kailangang palayasin si Ismael sa buhay namin? Pero nung natuklasan po namin ang puso ng Panginoon, ang dahilan pala na gusto ng Panginoon na palayasin si Ismael, ay dahil hindi po pwedeng lumago ang Espiritu sa buhay namin. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kagalakan ng Diyos, ang pagpipigil ng Diyos sa buhay namin kung meron pong Ismael. Ito pong Ismael ay wala pong iba kundi ang laman sa buhay namin. Ang bagay na hindi po sa pananampalataya. Kaya nagpapasalamat po kami sa oras po na ito. Ginabayan niyo po kami upang kami po ay lumago sa pananampalataya.
lumago sa spiritual na buhay. Isa-isa po nyo kaming ingatan at gabayan at pagpalain nyo po sa inyong salita. Naway ang mga kasama po namin dito sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa mga bagay na kanila po nilang mga ginagawa ay ingatan po niyo sila at pagpalain niyo po sila. May the blessing of God be in their life and the guidance of God will be in their life. Ingatan niyo po kami. Patuloy niyo po kaming puspusin ng inyong Espiritu Santo at inyong pagpapala. Muli po kami nagpapasalamat. Lahat po ng bagay nito ay pinagkakaloob po namin sa inyo. Kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.